punta naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa isa pang topic natin na kung saan daw ay may matindi daw banat itong si Senator Manny Pacquiao dito daw po mga kababayan sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control. Kasi dati pa pala niya itong alam, panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaso nga lang, saglip na suportahan siya ng mga kababayang Pilipino po natin ang nangyari, pinagtawanan pa po siya. So ngayon ito, pakinggan po natin. Sabi po dito sa Billionaire News Channel, Pacquiao binalikan ng mga ibinunyag na anomalya sa public works noong siya ay senador pa mga kababayan. So ito, i-play po natin. May matinding patama ang boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao sa mga sangkot sa flood control scandal. Matagal na rin daw niyang ibinunyag ang mga anomalya noong nasa politiko pa siya. Nagbabalik si Hannah T. Okay, Kuya Arman P, may galab shoutout ha. Para sa detalye. Pasalamat kay mga korap. Hindi ako nanalo ng presidente. Kung nanalo ako, lahat sila kulungan na. Tsaka take note mga kababayan na kahit hindi naman nanalo si Senator Manny Pacquiao bilang presidente, at least nung napaupo si PBBM at siya ang nanalo bilang presidente na isiwalat, ito pong matinding korupsyon na ito at matinding problema ng bansang Pilipinas. At saka ang isa pa dyan mga kababayan, ang pinakamaganda din na nangyari sa panahon ni PBBM, talagang hindi niya kinunsinte yung mga korupsyon na yan. Bagkos mga kababayan, talagang pinaimbestigahan po niya. Kaya nga nalaman ng sambayan ng Pilipino kung sino yung mga korap na opisyales ng ating gobyerno at kung sino yung mga politikong korap. At ngayon, nasaksihan nyo naman na yung iba nga nakukulong na at may mga susunod pang makukulong. Pinagdarasal ni former Senator at boxing legend Manny Pacquiao ang mga sangkot sa flood control scandal. Anya, sana raw makamit na ng Pilipinas ang totoong hustisya. Sana nga. Nasa hot seat ngayon ang mga dati niya na rin kasamahan sa Senado, kasama si dating Senador Bong Revilla na sumuko na sa mga otoridad. Sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na pinaparatangang tumanggap umano ng... Yan, mga susunod na yan, mga kababayan. Expected nyo na or asahan nyo na mga susunod na ito po mga senador na ito na makukulong mga kababayan. Kasi nagsalita na ito pong si Ombudsman Boying Remulla at maliwanag naman mga kababayan kung sino yung mga susunod na sasampahan ng kaso. At ang isa pa po dyan, kung titingnan nyo rin mga kababayan, maliwanag din naman na nung pinaimbestigahan ni Presidente yan, di ba may mga nakulong na mga big fish mga kababayan at may mga susunod pa na mga big fish na makukulong po dito sa issue ng maanumalyang flood control na ito. Kasi biruin nyo maliwanag yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao. Dati pa niyang natuklasan niyang patungkol sa flood control na yan at mga rock netting. At yung isa sa natuklasan po niya at ibinulgar niya yung patungkol po kay Eric Yap na bata ni Paulo Duterte dati na sangkot sa maanumalyang rock netting dyan po sa may Tuba Benguet. Diba? Kung mapapansin nyo mga kababayan, tapos ang pinakamasakla pa dito, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, saglip na aksyonan niya itong issue ng Ghost Project, nagpa-press con siya at nagbanta-banta lang pero wala naman siyang ginawa. Ang kickback sa mga proyekto. Bilang dating chairperson ng Senate Committee on Public Works, nung siya pa ay mambabatas, matagal na raw niyang inilahad ang malaking problema sa info projects, gaya ng sa flood control, rock netting at iba pa. Pero tila... di ba mga kababayan, yung issue ng rock netting yan po yung kay Eric Yap na nadiskubre ni Senator Manny Pacquiao dyan po sa may Tuba Benguet mga kababayan na grabe pala yung corruption dyan. Kasi biruin nyo halimbawa, 3,000 lang yung bili per meters ata yun o per centimeters nung rock netting mga kababayan pero ginagawang 24,000. Di ba? Ganun katindi. Hindi raw maganda ang reaksyon ng publiko rito noon. Lahat yan. Kompleto ako sa mga ebidensya, lahat yan. Pero sabi ng taong bayan, sinungaling ako, ganyan. When I saw the comment. Sa madalit salita, saglit na suportahan siya, naalipusta pa siya mga kababayan nung isiniwalat niya yung matinding korupsyon na yan. Kasi syempre mga kababayan, noong mga panahon na yon, Duterte yung nakaupo, walang pakialam sa matinding korupsyon at mismong si Digong na ang nagsabi na hindi niya kakayanin na sugpuin yung matinding korupsyon. Either bumoto na lang kayo ng isang Marcos mga kababayan para masawata yung korupsyon na yan. At ngayong Marcos na yung nakaupo, kita nyo naman
'Di ba? Na ipapakulong yung mga dapat makulong. It's like, oh sige, sinungaling ako din. Kung ano man yung kahinatnan ng bansa natin, Ma'am Irene P, mega love shoutout po sa inyo ni Kuya Arman P. because of the people din yan. So, ganun yan eh. What I'm Tama din trying naman. to say now is like, there's God that we need to ask guidance. Kinilala ni Pacquiao ang aksyon ng Marcos administration sa pagsiwalat nito sa maanumalyang flood control projects dahil nagising daw ang mga Pilipino sa usapin ng korupsyon. Tama. Naka- Kasi nung panahon talaga ni Duterte, walang ginawa si Duterte dyan, mga kababayan. Bagko, saglit na papanagutin niya yung mga sangkot sa maanumalyang flood control, sa maanumalyang rock netting. Ano ba ginawa niya? 'Di ba after ng mga pagpapapresko niya, tinigilan niya na po yan. Kasi siguro natakot dahil nga baka kumikickback. Ano po itong si dating Pangulong Duterte. Kaya siguro tinigilan niya yung issue na yan, mga kababayan. Focus ngayon ang boxing legend sa kanyang business ventures, kabilang ang bagong e-wallet at payment gateway na MoneyPay. Ngayong araw, formal nang binuksan ng MoneyPay ang kanilang opisina sa Makati, kung saan araw-araw daw tututukan ng dating senador ang operasyon nito. Kasi itong business na to, day to day, kailangan nakamonitor ka, updated ka, day to day transaction. At para kung anything na may problema, ma-action mo agad. Inilunsad ang MoneyPay nitong nakaraang taon na layong makapag-provide ng low-fee transactions. Aabot lang daw hanggang 5 piso per transaction pagdating sa bill payments at bank transfers. Target din ng kumpanya makapag-include ng cryptocurrency services in the long run at maiparating sa iba't ibang probinsya sa bansa ang kanilang serbisyo. Ang MoneyPay naman, hindi tayo mapapahiya because ito ay purely Filipino brand na masabi natin Filipino na business. Hindi pa raw nakikita ni Pacquiao ang pagbabalik sa politika dahil masaya raw ang buhay niya kasama ang pamilya. Pero mapapolitics man, inside the ring o private individual, patuloy naman daw ang pagbibigay niya ng serbisyo sa publiko. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Speaking of mga makukulong, mga kababayan, eto, may nakita po tayong balita galing po dito sa One TV Philippines. Sabi po dito, mga kababayan, ito basahin ko po Yan. Villar Escudero Villanueva next. Ombudsman cases underway. Kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na isinasapinal na ng kanyang tanggapan ang paghahain ng kaso laban kina Senator Mark Villar, Joel Villanueva at Francis Tis Escudero kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects. Sabi pa dito, ayon kay Remulla, malapit na matapos ang preliminary investigation at inaasahang sasampahan ng mga kaso sa Sandigan Bayan ang mga sangkot na mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang sa posibleng mga kaso, ang malversation at graft na dawit ang 3 senador matapos silang ituro ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na nag-akusa sa kanila ng umano'y pagtanggap ng kickbacks mula po sa flood control project, mga kababayan. So ngayon, kung mapapansin po ninyo, yung mga posible na makulong sa mga susunod na buwan o bago matapos ang taong ito, mga big fish talaga ito kasi naandi dito yung pangalan ni Mark Villar, Escudero at etong sina Villanueva. At take note, may bonus pa yan. Kasama din dyan, mga kababayan, sina Jinggoy Estrada at yung iba pa mga kongresista na malapit-lapit na ring makasuhan at makulong, mga kababayan. Dahil maliwanag naman po talaga na kung titingnan nyo po talaga, mga kababayan, etong mga ito, mismong ibinulgar po yan ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickback mula po sa mga proyekto galing po sa gobyerno. Kaya nga ako, mga kababayan, ito'y lagi kong panawagan kapag napatunayan na sangkot po talaga yung mga yan, dapat po talagang magbayad at magdusat makulong yung mga tao na yan. Kasi unang-una, kawawa ang taong bayan na nagbabayad ng tax. Kawawa ang mamamayang Pilipino na talagang tuwing sasahod ay kinakaltasan ng tax, mga kababayan. Tapos ang magiging ending, ang magiging
kahihinat na ng pera ng mamamayang Pilipino ay ibinubulsa ng mga kurap na politikong ito. Kaya nga ako nananawagan ako na dapat pagka napatunayan sangkot itong mga ito, dapat magbayad at magdusa ito pong mga ito, mga kababayan. So kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dyan sa mga topic po na yan na hinimay po natin, mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin. Ay, shoutout po kay Kuya BMB Armin Pia. Kailan kaya makukulong mga kurap na yan? Sana, sa lalo't madaling panahon. Di po ba? Para nang sa ganon, maibsa naman ang galit ng mga kababayang Pilipino po natin. Di ba? Ay, sabi ni Ma'am Irene P, hello Jake, hello din po. Ayan, for sure meron silang porsyento. Yes, malaki po ang porsyento nila. Ano po? Anyway, shoutout po kay Ma'am BMB Irene P ha. Sana nga next, sana nga next na sila. Medyo ang tagal na kasi. Kaya nga po sana nga totohanin ni Ombudsman Boyeng Remulla yung mga pinagsasasabi niya para hindi naman mawala ang tiwala ng taong bayan sa Ombudsman. Ano po mga kababayan? Anyway, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan, comment below na lamang po. At Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.